8-4. Patay na ba ang tatay? Wala nang hininga. Ayos lang. May mata ang Diyos. Patay na ang tatay natin. Hindi na natin siya ililibing. Hindi siya karapat-dapat. Mabilis. Itapon natin siya sa bundok. Nakapasok ako sa ibang mundo. Pumasok ako sa isang bansang tinatawag na Dazu. Ang pangunahing asawa ay pati na rin ang tatlong matatandang anak na babae ay ipinagbili sa bahay aliwan. Hindi nakapagtataka na ang limang anak na babae ay hindi nakikisama sa kanya. Kailangan kong maghanap ng paraan para maibalik ang tatlong batang babae at dalhin sila sa kanilang ina. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kayo sasaktan. Tutu. Siyempre tutu. Hindi ko lang kayo sasaktan. Kailangan ko pang mabawi ang tatlong ate ko. Lahat kayo. Bakit biglang naging ganito siya kamaluso? Ding dong. Matagumpay na na-activate ang love system. Nakita ang malapit na tao. See and run. Nakakabit na. Alam ko na, tong si. Paano mawawala ang sistema sa paglalakbay sa ibang mundo? Sistema. Ano ang mga kakayahan mo? Ang mga kakayahan ko ay, sa tuwing tataas ng 1-0 puntos ang halaga ng pagmamahal, makakakuha ang host ng isang pagkakataon sa lottery. Ang mga premyo ay napakaiba-iba. Mula sa isang hibla ng buhok puntos ng pagmamahal, hanggang sa mga planeta at universo. Lahat ay nakukuha ng random. Talaga namang nagdulot ng kapahamakan ang nakaraan. Ang mga puntos ng pagmamahal ay tila negatibo. May mata ang langit. Hayaan siyang mamatay. Namatay ng maayos. Dahil nandito na ako. Sisikapin kong alagaan ang mga anak na babae. Talaga bang maibabalik ang mga kapatid? Siyempre. Ako. Pero ako ang inyong ama. Nagdagdag ng 1-0 sa pagmamahal. Binabati ang may-ari. Nakalikom na ng 1-0 puntos ng pagmamahal. Maaari nang mag-lottery isang beses. Maaari bang pumili ng lottery? Lottery. Dapat talagang makuha ang kapaki-pakinabang na bagay. Yung lugar sa Kihong Building. Kumakain ng tao at hindi nag-iiwan ng buto. Kung wala kang magandang bagay, hindi sigurado na maibabalik nila ng ligtas. Binabati kita, host. Nakuha mo ang isang baril. 50 bala. Tagapagligtas. Tagapagligtas. Hahaha. Talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Sabi ko sa iyo, binata. Nakapirma na ang kontrata ng pagbebenta. Nasa iyo na ang seke. Tapos na ang transaksyon. Ngayon, yung tatlong dalaga ay mga tao ng Kwihong Lu. Hindi mo basta-basta maaring bilhin. Baka naman ito'y isang hangal. Haha, kung talagang gusto kong bilhin sila ngayon. Ay naku, ay naku. Ito ay para lang magpasikat. Ganon mo, dahil hindi mo ako binibigyang galang. Huwag mong sisihin ang ina ko kung masama ang trato. Sinong nandito? Itapon mo siya sa akin. Mahihirap. Mahihirap na walang kwenta. Nangahas siyang magwala sa Kilong Tower. Talaga namang inisip niya na parang isang ulam siya. Nga. Ibebenta niya ang anak niya. Ngayon gusto niyang bawiin. Bakit niya ginawa noon? Siguro pag nakabalik na siya, nadama na niya ang konsensya. Ngunit ang puti at itim na nakasulat ay nilagdaan na. Mahirap nang bawiin ito. Sa ugali mong ito, ama mo, ay nakapagbigay ng ganitong magandang dalaga na may makinis na balat. Kailangan itong sanayin ng mabuti. Baka araw-araw na akong maabala nito. Na parang patay buhay. Haha, hahaha. Bata. Mabilis, umalis ka na. Kung tumama itong suntok ko, kailangan mong humiga ng ilang araw. Kung tatama itong baril ko, wala nang paa ka na. Naghahanap ng kamatayan. Ngayon, makakaligtas na ako. Ngayon, makakaligtas na ako. Mabait, huwag kang pumatay. Nasa likod bahay ang anak mong babae. Ang matatag na tao ay hindi natatalo sa kasalukuyan. Itong masamang babae. Balang araw, aayusin. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo na kami binenta. Ihahatid ko kayo pa uwi. Ihahatid ko kayo pa uwi. Halika. Bakit mo ako binenta? Pasensya na kayo, ako ang may kasalanan. Hinding-hindi na kita muling pagbebentahan. Ikaw pa rin ba si Litsangan? Ako yun.
Huwag kayong matakot, hindi ko kayo saktan. Mukhang kailangan nating unti-unting magkaayos. Hindi pwedeng sabay-sabay ang hinihiling natin. Kaya mo pa bang maglakad? Sasakay na lang kita. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Huwag ka nang magpanggap na malakas. Huwag ka nang magpanggap na malakas. Ako na lang ang magdadala sa'yo pa uwi. Naghihintay pa sina Dodo at Andra na makabalik ka. Ayaw mo bang makita silang dalawa na nag-aalala para sa'yo? Yun! Sabi ko noon na naposes ako. Kaya ganun ako makitungo sa inyo. Naniniwala kayo? Hindi. Sabi ko noon na naposes ako. Kaya ganun ako makitungo sa inyo. Naniniwala kayo? Yade, hindi mo ako maluloko. Hindi na ako mangluloko sa inyo. Mabuti na ako sa inyo. Sama-sama tayong mamuhay ng maayos. Baka mas mabuti kung makikinig ka sa kanya. Halika, pasanin kita. Parang iba na siya kumpara sa dati. Ayos lang ba? Mag-ingat ka ah. Mag-ingat. Ate, sino ang gumawa sa'yo ng ganyan? Masakit ba? Ate, ayos lang ako. Nadapa lang ako. Maging okay din ako sa loob ng ilang araw. Bakit ganito kaingat ang ate? Ihipanin ko para sa ate. Hindi na siya masyadong masasaktan. Ilang bata, hindi nagbago ang kanilang ugali dahil sa pang-abuso ng orihinal na may-ari. Talagang matatag. Sana ay matagpuan nila ang kanilang inabalang araw. Pagsasama-sama ng pamilya, hindi ba't napakaganda ng mga araw? Nasa tanghali na. Pupunta ako para magluto para sa inyo. Maghintay kayo dito ng maayos. Sandali lang. Wala nang bigas sa bahay. Ano? Kaya pala tuwing hindi makakuha si Zyway ng makakain. Ang orihinal na may-ari ay pinapalo siya ng panghampas. Sino man ang maglakas ng loob na tumulong sa kanya, ay sabay-sabay napapaluin. Hindi nakapagtataka na ang mga batang ito ay may mga reaksyong pang-emosyonal. Walang anuman, pupunta ako sa bundok para tingnan. Kung may makakain, magstay kayo sa bahay ng maayos. Huwag kayong mag-akyat-akyat. Narinig niyo ba? Sobrang takot siya sa lamig sa mga panahon na ito. Kung dati lang, nakablanket na siya noon pa. Nakatago sa kama. Ngayon ay kusa siyang pumasok sa bundok. Mayroon na namang kalokohan. Pero gutom na talaga ako. Sana makabalik siya na may dalang pagkain. Sana nga. Sana mamatay na lang siya sa bundok. Hindi na kami matatakot sa parusa. Mas mabuti pang mamatay siya sa bundok. Pero sa tingin ko, iba na siya kumpara sa dati. Baka, talagang naghanap na siya ng makakain. Kinghe, hindi ka naman naloko niya, di ba? Nakalimutan mo na ba kung paano siya naging sa atin dati? Naniniwala ka pa rin sa kanya, tanga o hindi. Pero ngayon, talagang iniligtas niya tayo. At saka, ngayon napaka-mild niya. Gago, siya ang pinakamagaling mangloko. Lahat ng ito, peke lang niya iyon. Ngayon, naniniwala ka pa ba sa kanya? Sa huli, magsisisi ka rin. Kapatid na babae, tama si ate. Hindi siya pwedeng maging mabait sa atin ng ganito. Hindi pwede. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa bundok? Hindi natin pwedeng isuko ang buhay natin. Nakatungtong sa isang taong walang kwenta. Kailangan kong pumasok sa bundok para humanap ng makakain. Kung hindi, mamamatay kaming lahat sa gutom. Chasing stars. Babalik agad ako. Maghintay lang kayo sa bahay. Ay naku. Yung love points na binigay ni King kanina. Nakakuha ng isang bukirin. Kaya hindi na ako mag-aalala sa pagkain at inumin. Ay naku, ang ganda ng baril na ito. Ngunit 2 kilo lang, hindi ito sapat para sa pagkain. Kailangan kong makahanap ng mas malaking hayop. Tiger. Sobrang laki naman ito.
Hari ng mga hayop. Tiger. Tumakbo ka. Sandali lang. Wala nang bigas sa bahay. Gutom ang mga bata. Maraming laman ang tigre, matagal tayong makakakain. At ang balat ay pwedeng ipagpalit sa bayan para sa pera. Siguradong makakakuha tayo ng magandang halaga. Bagaman mabilis ang tigre. At makapal ang balat at laman. Pero may baril ako. Tapos na. Baka may tao na hinahabol ng tigre. Pero bakit ang mga yapak ay napakaliit? Parang yapak ng bata. Nagsasalita ka ng kalokohan, iyon ay tigre. Nandito ako, nakatayo sa ibaba. Totoong patay ang tigre. Hindi ba? Talagang napatay siya ng tigre. Bumaba ka na. Ay naku, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Na maghintay ka sa bahay. Bakit nandito ka? Alam mo bang delikado ito? Kung hindi dahil sa akin. Naging dumi ka na ng tigre. Ikaw pa ang dumi ng tigre. Kuha ng isang tindahan ng lingerie. Tindahan ng lingerie. Ayos lang. May mga ganitong panloob. Hindi na mag-ielo ang mga batang ito. Sige na, tigilan na ang laro. Lumalamig na. Naghanda ako ng mga damit para sa inyo. Magpalit na kayo. Magpalit na. Ang ganda-ganda naman. Makinang pa ang kulay. Hawakan mo. Sobrang lambot. Pero medyo kakaiba yung style nito. Ang init-init. Mas mainit pa kaysa nakaupo sa tabi ng kalan. Mahal ba ito? Mahal na mahal ang damit na ito sa unang tingin. Saan mo ito nakuha? Huwag mong sabihing ibinenta mo na naman kami. Huwag mo nang tanungin ang pinagmula ng damit na ito. Wala namang kinalaman sa inyo. Isuot nyo na lang. At saka, hindi mangyayari ang mga bagay na ikinababahala ninyo. Sinasalita ko. Xiao Wu, tingnan mo. Ang lamig ng panahon, bakit ka nakasuot ng manipis? Halika, papalitan kita. Huwag kang pumunta, tiyak na may masama siyang balak. Pero ang mga mata niya ay nagniningning. Hindi siya mukhang masama. Xiao Wu, tara na. CJ. Tingnan nyo. Ate, pangalawang ate, pangatlong ate, pang-apat na ate. Talagang mainit. Magbihis na rin kayo. Talaga. Magbihis na rin kayo. Malamig na, huwag kang magkaubo. Tara na. Ikaw na ang susunod. Anong ginagawa mo? Binabalingan kita ng gamot. Anong nangyayari? Huwag kang lumapit. Hindi na kita muling lulukuhin. Loko. Ay naku, anak. Hindi dapat kita saktan ng tatay ngayon. Bisyo sa pang-aabala sa mga bata. Hindi na kapag tataka na siya ay tumutol. Naglagay ako ng gamot sa kanya. Alam ko na may mga nagawa akong bagay dati. Yung mga bagay na nakakainis sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Totoo itong gamot na ito. Kailangan itong ipainom. Kung hindi, lalala ang sugat na ito. Halika dito. Huwag kang lumapit. Pakawalan mo si ate. Bitawan mo siya. Agad na bitawan ang ate. Bitawan mo siya, bitawan ang ate. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya, bitawan ang ate. Bitawan mo siya. Wala siyang magandang intensyon para sa ate. Nakalimutan mo. Paano siya nakasakit sa nakatatandang kapatid? Sige na. Nailagay na ang gamot sa kamay. Huwag munang mabasa sa loob ng 2 araw. Mabilis lang itong gagaling. Tungkol sa gamot ng nakatatandang kapatid. Kayo na ang maglagay. Kamusta na ang nakatatandang kapatid? Kuya, huwag kang matakot. Aalis ako ngayon para magpakulo ng mainit na tubig. Para hugasan ang makating damo sa katawan mo. Ako. Parang hindi na talaga masakit. Talaga bang ganun? Noong una, medyo masakit ang sugat.
Pero pagkatapos, nakakaaliw at malamig ang pakiramdam. Kahit na mahirap paniwalaan. Pero parang, tinatulungan niya akong gumaling. Kaya lang kanina, baka nasiraan tayo ng bait sa paghusga sa kanya. Binabati kita, host. Nakapag-ipon ka na ng 100 puntos ng pagmamahal. Ay, sa wakas, may balik din ang pagtulong ko. Tungzi. Paraffle. Binabati kita, ang may-ari, nanalo ka ng 10,000 mo ng palayan. Luluwang ito sa 1 linggo. Hindi na makakain ng maayos ang pamilya. Kailangan pa ng 1 linggo. Hay. Ibebenta ko ang tigre. Siguradong kikita ka ng sapat, para sa 1 linggo. Inyong alagaan ng mabuti si ate. Ako ay lalabas para kumita. Babalik ako mamayang gabi. Kung hindi ka kikita, paglabas mo lang ay walang silbi. Mabait din ang tatay ni ate. Huwag kang magbigay ng negative na komento. Magpapustahan tayo. Kung kikita ako, tawagin mo akong tatay, ayos ba? Sige, tawagin mo. Pero sigurado akong hindi ka kikita. Sang-ayon na ako. Abangan mo ang magandang balita ko mamaya gabi. Mais at kamote. Mais at kamote. Nagbebenta ng tigre, nagbebenta ng tigre. Kakahuli lang ng tigre, sariwa pa. Ang balat ng tigre ay pwedeng gawing coat. Ang buto ng tigre ay pwedeng gawing gamot. Ang tigre na panghampas ay pampatigas. Lahat ay kayamanan. Tingnan mo ah. Hey, talagang tigre nga siya. Ang laki-laki niya. Mukhang nasa 300 o 400 na libra siguro. Na, bata. Kaya mo yan. Kahit ganitong kalaking tigre ay kaya mong. Nakakuha ka na. Ang galing. Akala ko sa lungsod ng Gansaw lang. May isang bayani na nakipaglaban sa tigre. Kahanga-hanga. Huwag mong pahalagahan ng sobra. Ay. Tingnan mo, si Zuiwan Wai. Dumating si Ginoong Zhao. Tila para sa tigre ito. Narinig ko na sa bahay ni Ginoong Zhu. May 7 kabit. Sa araw-araw, hindi nagkulang sa pangangalap ng iba't ibang lihim na resipe. Ngayon, ang tigre na ito. Sa wakas ay magbubukas na baka hindi ito palampasin. Ang ganda ng kalidad ng tigre na ito. Magkano ito? Ay, ang tigre na ito, kasama ang balat at laman. 30 barya bawat kilo. Magandang tigre ito. Pero ang balahibo nito. Nasayang mo na. Ganito na lang. Bigyan kita ng 20 wen. Kukunin ko lahat ng tigre na ito. 20 wen. Akala mo nagbebenta ako ng karne ng baboy. 30 wen bawat kilo. Walang bawas kahit 1 sentimo. Basta't sa lalawigan ng Gansaw. Kailangan ng mayayamang tao ng pampatibay ng bato. Hindi lang ikaw. Bibili ka o hindi? Paano mo alam? Hahaha. Kaya nga ang tatay ko. Medyo mahina lately. Itong tigre na ito. Kukunin ko na. Bayad. Gago pa rin, nagpipilit pa rin dito. Magkano ang ibibigay? Ayaw ba niya ng 30 kwarta, bigyan mo na siya. Malaki ang pasasalamat ng boss. Paano mo nalaman? Mahina ang katawan ng tatay ko. May 7, 8 kabit ka pa. Mahihirapan kang hindi maniwala. Pero huwag kang mag-alala, dahil sa tungkoy na ito. Siguradong babangon ka muli. Haha, ayos. Kung may maganda pang bagay, sabihin mo lang sa akin. Lahat ng gusto ko, kukunin ko. Ayos, dalhin na. Mais at kamote. Mais at kamote. Bumibili ka ba ng mais? Sariwang mais. Hoy, bumibili ka ba ng mais? Ito. Sige. Ipapackage ko na agad. Bumili tayo ng sobrang daming pagkain. Pag uwi natin ngayong gabi, hindi lang para pakainin sila ng buso. Kailangan pa nilang tawagin si Papa. Sandali, wag munang isara ang pinto. Hindi pa siya bumabalik. Gabi na, hindi pa rin siya umuuwi. Siguradong muling nagsugal, nagsiinom o nanloko. Bakit pa siya hinihintay? Palagi kong nararamdaman na siya ay iba na kaysa dati. Yung gamot na binigay ni Papa sa akin. Parang epektibo talaga. Kapag hindi masyadong sumasakit ang likod, hindi na ito kasing sakit. Ngayon, siya ay tila iba sa dati. Talagang hindi na siya katulad noon. Marahil, totoo nga ang sinabi niya. Baka siya ay nagising na sa katotohanan. Maliban na lang kung sa bawat buwan ay ganito ang mangyayari. Naniniwala na akong talagang nagbago siya. Ang mga damit na ibinigay ng tatay sa atin. Talagang mainit. At saka, mabait siyang makipag-usap sa atin. At parang, yung iniisip kong itsura ng
Tatay, parang siya nga. Pero hindi nito mapapalitan. Yung mga taon ng pagkakamali. Sa totoo lang, hindi ako gagawin. Tawaging tatay niya. Magpakailan pa man. Tama ka. Ako rin hindi gagawin. Wala akong ganong tatay. May magnanakaw bang pumasok sa bahay ng ate? Sino ba ang hindi nakakaalam sa buong bayan? Walang-wala na tayo, hindi na makaluto. Hindi darating ang magnanakaw. Ek! Bakit hindi pa siya bumabalik ng ganitong oras? May magnanakaw na namang pumasok sa bahay. Baka naman siya ay muling. Ibebenta na natin siya. Alam ko na. Ngayon lang siya naging mabait sa atin. Siguradong may masamang balak siya. Tama nga. Paano kaya biglang naging mabait siya? Baka may masamang plano. Huwag kang matakot, ate, nandito ako. Hindi ko kayo papayagang maapi. Kung may mang-aapi sa atin ngayon, makikipaglaban ako sa kanya. Huwag gumalaw. Walang sinuman ang pwedeng makasakit sa atin ngayon. Wow! Ano itong karne at bigas? Ano nang nangyayari? Hindi ba ako nananaginip? Ah! Hindi ito panaginip. Kumusta? Maganda naman ang pagkakaayos, di ba? Sa hinaharap, hindi na namin kayo papabayaan na magutom. Tila totoo ang tatay. Mahal ka namin. Tatay, parang ngayon lang ulit tayo. Mumingiti ng ganito kasaya. Sino ang makakaalam kung magbabago pa ba ulit ang lahat? Saan ka nakakuha ng pera? Noong nakaraang araw, nakapatay ako ng isang tigre. Marami akong naibenta. Ikaw? Suntok sa tigre. Maaari mo akong maliitin. Ngunit huwag mong maliitin ang aking mga lihim na armas. Ate, nagugutom ako. Magluto tayo. Ay, hindi na kailangang magluto. Bumili ako ng pagkain. Alaynan. Ito ay meat pie. Ang bango-bango. Sana makakain din ako. Yung pagkain sa bahay namin. Kung titignan lang namin ng 2 beses, palaban na kami. Siguradong wala kaming makukuha nitong meat pie. Ayaw niyang payagan ang ate na magluto. Mukhang magugutom na naman tayo ngayon. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Bakit hindi kumakain? Sinasabi mo bang ito ay pwede nating kainin? Naku, talagang walang konsensya ang orihinal na may-ari. Tingnan mo ang mga batang ito. Anong nangyari sa ahas? Boss, kailangan mo ng nutrisyon para sa iyong sugat. Kumain ka muna. Nasa proseso pa ng paglaki ang nakababatang kapatid. Kumain muna ang nakababatang kapatid. Gutom pa ang mga nakatatandang kapatid. Walang masama kung hindi ako kumain ng 1 beses. Pero ang bango ng meat pie na ito. Kakagat lang ako ng kaunti. Ay naku, itong mga batang ito. Nasa ganitong kapaligiran sila lumalaki. Nakakaintindi pa sila ng pagpapakumbaba. Talagang nakakatuwang nakakaawa. Walang kailangan ipagsiksikan. Lahat ay may bahagi. Para. Bakit nakatingin kayo sa akin? Bakit hindi kayo kumakain? Kung hindi kayo kakain, itapon ko na ito sa aso. Salamat, Itay. Salamat, Itay. Ate, nakalimutan mo ang araw na ito. Naglalaro ka ba ng sugal kay Papa? Siyempre hindi ko nakakalimutan. Papa. Mabait. At kayo pa. Magpasalamat na rin kayo kay Papa. Kahit na ngayon binilhan ka namin ng karne, hindi pa rin ako makapagpatawad sa kanya. Hindi ako tatawagin. Kung ayaw mong tawagin, okay lang. Walang problema. Balang araw, mapapatunayan ko ang sarili ko. Hayaan mong si Dodo at Suksing ay kusang tatawaging tatay ko. Kumain ka na. Kapag lumamig na, hindi na masarap. Binabati ang host, tumaas ang halaga ng simpatsya. Salamat sa 5 mga boss. Sa 5 maliliit na puso na ibinigay. Maaari na akong mag-isa 0 na sunod-sunod na pool. Ibigay mo sa akin. Li Chang'an. Dalhin mo ang anak mo at lumabas ka dito. Kami sa Kihong Building ay nandito para mangolekta ng tao. Ano? Muling mo kaming ibinenta. Itong karne. Ito ang huling kanin mong ibinigay sa amin. Li Chang'an. Dalhin mo ang anak mong babae. Lumayas ka na. Sa aming Kihong Lu. Narito na para kunin ang bayad. Bakit kayo nandito? Pera para sa pagtubos. Naibalik ko na sa Kung Lu. Ang pera para sa pagtubos ay naibalik na.
Pero sinaktan mo kami, mga kasama ng Kung Lu. May utang pa kayo sa amin. 32 pondo sa gamot. 32. Nagnanakaw kayo ng pera. Bakit ang daming sinasabi? Kailangan magbayad, o kaya ipalit ang anak mo bilang utang. Itong mga dalagang ito, magaganda naman ang hitsura. Sundan niyo ako pabalik sa Kwihong Building. Tinitiyak kong araw-araw kayong masisiyahan. At magkakaroon ng masarap na inumin. Itong 5 batang babae, ay tiyak na magdurusa kasama si Li Chang'an. Nga, pero ang Kwihong Building, ay isang lugar na nakakain ng tao. Hindi nag-iiwan ng buto. Ay talagang kawawa naman. Hindi siya. Muli tayong ibebenta, di ba? Ayaw kong sumama sa kanila. Babalik akong sabihin sa inyong may-ari. Hindi kami nagbebenta ng mga bata. Sabi ng may-ari ng tindahan. Ikaw, nakapagpasama ka sa aming Kwihong Lu. Ngayon hindi ka magbabayad. Patayin. Dart. Itong dalawang magkapatid, ay parang walang pakialam sa lahat, di ba? Dalawang magkapatid na bihasa sa mga lihim na armas. Sa mundo ng mga bayani, ay isa sa mga pinakakilala. Ngayon, si Li Chang'an ay nasa panganib. Ngunit kung mamatay si Li Chang'an, ayos lang din. Makakaiwas tayo sa kanyang araw-araw na pang-aabuso sa mga batang babae. Magpakita ka ng tamang pag-iisip. Ibigay mo ang tao. Makinig ka. Kung gusto mong magmadaling magpalit buhay, sasamahan kita. Yung panandali ang kidlat ko. Malakas na parang kulog, mabilis na parang kidlat. Kung nagsisisi ka na ngayon, may pagkakataon pa. Itong panlilin lang. Kahit tigre pa, mapapatay. Higit pa dyan, sila pa. May pag-asa pa tayo. Ayaw mong uminom, kakain ka ng parusa. Patayin ka namin. Dalhin niyo sila pabalik sa Kwihong Lu. Magbigay ng kaunting aliw sa mga kapatid. Naghahanap ng kapahamakan. Ang galing ng tatay. Sobrang galing nito. Sobrang galing naman. Anong klaseng patalim ito? O siya na naman, ang aking walang kwentang tatay. Mga kababayan, ako si Li Chang'an, nanunumpa rito. Mula ngayon, hindi na ako magpapautang sa aking 5 anak na babae. Kung hindi, huliin ninyo ako at iparating sa opisina. Pwedeng magpalo o pumatay. Ito pa rin ang kilala namin. Si Li Chang'an ba ito? Ang ganda ng mga dalaga. Ay naku, kung ikaw ay tapat sa iyong salita, lahat kami ay nakatingin sa iyo, Siyempre, pasensya na sa inyo. Maraming magbantay sa akin. Sa hinaharap tayo'y magiging pamilya na masaya sa pamumuhay. Ayos ba, Itay? Dapat mong tuparin ang iyong mga salita. Itay, nangangako. Hindi na kita lolokohin muli. Hindi na kita pagmumultahin. At higit sa lahat, hindi kita sasaktan. Ang tatay ay mabuti lamang sa inyo. Tayo ay isang pamilya. Tandaan mo lang iyon. Ikaw ang nagsabi nito. Kung muling mangloko ka sa amin, hindi kita mapapatawad. Naniniwala ako sa tatay. Walang sinuman ang makakapaghiwalay sa aming pamilya. Muli. Kung ganito palagi. Tulad na nakaraang 2 araw. Ay, maganda rin naman. Yung pera ng tigre na iyan, hindi ito abot ng ilang araw. Sa hinaharap, ang nanay nilang 5 babae, kapag bumalik sila, mas lalaki pa ang gastos. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Magsikap na kumita ng mas maraming pera. Lagi tayong magiging mas mabuti. Bukas ay pupunta ako sa bayan. Titingnan kung may trabaho na pwedeng gawin. Ikaw, maghanap ng trabaho. Simula nang ako'y bata pa, kahit na hindi kami mayaman sa pamilya, meron kaming ilang ektarya ng lupa at ilang ipon. Pero ang tatay ko, mahilig magpabaya. Mahilig uminom at magpasugal. Hindi kailanman nag-aalaga ng lupa. Sa mga ekspresyon ng mga dalagang ito, nakita ko na kung ano ang ugali ng dating may-ari. Bukas, pagkatapos ng umaga, hahanap ako ng trabaho. Magsiuwi na kayo at matulog. Ako na ang bahala. Sige na, CJ. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kanina. Mababawasan kaya ang love points? Tongzi, pakicheck nga kung ilan na lang ang natitirang love points. CJ, host. Ay, hindi lang nabawasan, hindi ba? Dagdag pa ang love point. Ngayon ay 80 na. Kasama ang dating 20. Sakto na para sa 10 sunod na kuha. Bigyan mo ako ng 10 sunod na kuha. Binabati kita, may-ari. Nanalo ka ng isang Mercedes-Benz S-Class na sasakyan. At 5,000 litro ng gasolina 75. Mewang marangya. Wushu. Ano naman ang wushu na ito? Ay wow. Hindi ko man lang kayang tanggapin ang isang atake. Tapos, nandito ka pa para mang-agaw. Ang gantimpalang pumatay ng mga Hugh. Talagang walang hiya. Naghihintay ako ng gantimpala para sa mga bata ko. Ito ba'y iyong pinagsasamantalahan? Paano naman siya? Ang dali lang.
Ang mga ganitong tao ay dapat parusahan ng mabuti. Ako si Li Chang'an. Siyang pumatay sa Hutayan Hudi. Saan ang gantimpala? Isa na namang nag-aangkin ng gantimpala. Akala mo ba'y tanga kami? Haha, tingnan mo ang katawan mo. Hindi ka naman mukhang martial artist. Yung dalawang kapatid na iyon, ay mga pumatay na nakakatakot. Ikaw, Dithui. Kaya mo bang patayin sila? Magsalita ka lang, Ginoo. Kung paano makuha ang gantimpala, yun ang importante. Ang galing sa kalokohan at gulo. Hindi basta-basta. Tanging kami lang ng mga pulis, si Zhang Chao. Kaya naming tanggapin ang kalahating atake nila ng buong puso. Sabi nga ng ating gobernador, lahat ng pumunta, ang mga nag-aangkin ng gantimpala, kailangan munang manalo, ang ating leader na si Zhang Chao, upang patunayan, na kaya mong patayin si Hutayan Hudi. Bagay na bagay sa akin. Tunay na laban, tamang-tama para subukan. Lakas ng Bichkun. Ngayon, kaya't makikipaglaban ako sa inyong leader ng ilang galaw. Upang patunayan ito, tingnan mo, parang toro na siya sa lakas. Hindi pa rin nakayanan ang isang galaw ng aming leader. Ikaw lang ba? Ikaw Magpatuloy na tayo. Kahit nagamitin ko ang 1% lang ng lakas ko, di mo pa rin kayang tiisin. Hindi ka matapang na makipaglaban sa akin, di ba? Hindi ka ba natatakot makipaglaban sa akin? Hoy, batang ito, ang yabang mo talaga. Sasabihin ko sa'yo, sa buong lungsod ng Ganqiao, maliban sa pagiging walang pakundangan, hindi pa ako natalo kailanman. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka natatakot sa hangin na baka maputol ang dila mo. Turuan siya ng boss, huwag magpigil. Batang ito. Magbabayad ka ng presyo dahil sa katangahan mo. Dahil sa iyong kayabangan. Ayos lang. Sakto, subukan ko ang aking bagwashang. Ginoo ng bayan. Dito sa Gansu. Nasa malalayong lugar kami. Dagdag pa ang mga sakuna taon-taon. Dumarami ang mga bandido. Ang mga bigay na pagkain mula sa gobyerno para sa mga biktima. Nakuha na naman siya ngayon. Ang mga nasalanta sa lungsod. Ano ang gagawin natin? Ang aming kapitan ay nakapanghuli na ng lobo. Nitong nakaraang kalahating buwan. Kakausap ko lang si Hutayan Hudi. Nagkaroon kami ng laban. Tingin ko sa'yo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang huwanghe. Manghuli ng lobo. Kamakailan lang. Nanghuli pa ako ng tigre. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May lakas ng loob ang batang ito na magsalita. Baka may kaunting kakayahan siya. Huwag lang tingnan ang panlabas na anyo ng tao. Tingnan natin kung ano ang kakayahan ng batang ito. Walang kaalam-alam. Maghintay ka na lang sa iyong kapahamakan. Walang paligoy-ligoy pa. Ano niya si Kapitan Zhang? Napatumba siya. Ay naku, ang galing. Paano siya naging ganito kagaling? Isang galaw. Sa isang galaw, natalo niya si Zhang. Anong klaseng sining ito? Napakadominante. Tingnan mo ang kanyang hitsura. Maliwanag na nagtipid siya. Kung nagbigay siya ng lahat, mukhang matagal nang umalis ang boss. Nakita na ang mga ninuno. Napakahusay ng kakayahan ng nakababatang kapatid. Noong nakaraan, ako'y nagkamali. Umaasa akong hindi mo ako sisisihin. Huwag sana akong pagalit. Dalhin si Zhang Chao. Maayos na gamutin. Mga Ginoo, ngayon, maaari na ba kayong maniwala sa akin? Naniwala na, naniwala na. Gantimpala para sa nakababatang kapatid. May ganitong galing ang nakababatang kapatid. Mas mabuting manatili sa Ganqiao. Maging isang pulis na lang. May nakababatang kapatid na nakabantay. Mga bandido sa Ganqiao. Hinding-hindi na sila magiging mapaghambog. Mga bandido. Akala ko ay nais akong akitin. Wala na akong kapangyarihan at impluensya ngayon. Maging isang pulis ay isang pampublikong trabaho. Sa kabila ng lahat, ito ay isang paraan palabas. CJ. Kamakailan, ang bigas na ipinamigay ng korte ay ninakaw ng mga bandido sa labas ng lungsod. Ngayon, may isa pang kargamento ng bigas na darating. Umaasa kami, nakababatang kapatid, na matutulungan mo kami. Kapag nangyari ito, itatalaga kita bilang pangkalahatang puno ng gantimpala ng Ganqiao. Maaari kang maglakad ng walang takot sa buong lungsod. Bukod dito, bibigyan pa kita ng 100 pirasong pilak bilang gantimpala. Maliit na bagay lang ito. Sagot ko na ito. Gumamit ng kaunting lakas. Anong tinatawa-tawa mo? Hintayin mong makuha ko ang aking kakayahan. Hindi mo na kami kayang buliin. Sige na, kaya pala ako nag-ehersisyo. Para sa sarili kong tatay. Ngunit, itong maliit na dodo, ang pagsuntok ay medyo cute. Huwag mo akong hawakan. Ay, ako ang tatay mo. Hindi ba pwedeng hawakan man lang? Sige, ganito na lang. Turuan ko kayong sumuntok. Ano ng balita? Ikaw,
Kaya mo ba? Tumingin ka. Hawakan mo ng maayos. Halika. Tumingin ng mabuti. Ano ng balita? Gusto mo bang matuto? Matuto. Tatay, bumalik ka na. Hindi na kailangang magluto ngayon. May inihanda akong pagkain para sa inyo. Inihanda ko na ang pagkain. Salamat tatay, salamat tatay. Tatay, ngayon. Nakuha akong trabaho bilang isang pulis. Kailangan kong umakyat sa bundok ngayon para labanan ang mga bandido. Kapag kumita ako ng pera, bibili ako ng mas malaking bahay para sa inyo. Pero delikado ang labanan sa mga bandido, di ba? Kailangan bang pumunta talaga ng tatay? Ano nang ikinababahala? Nakalimutan niyo ba? May lihim na sandata ang tatay. Tatay, naghihintay kami na makabalik kang ligtas. At ako rin. Tatay. Tara na, pumasok na tayo para kumain. Ay, mukhang itong dalawang bata. Hindi mahal ang magbihis ng magara, mas mahal ang mag-armas. Sa hinaharap, alam ko na, kung paano sila papasayahin. Binabati kita, host. Nakapag-ipon ka na ng 140 puntos ng pagmamahal. Pwede ko bang itanong, host, gusto mo bang maglaro ng lottery? May isa na namang 10 sunod-sunod na pool. Tungzi, bumunot ka na. Binabati ang host sa pagkakuha ng Eagle Eye. Sniper Rifle. At, Invisible Skill at Flash Skill. Ano ang Eagle Eye? Ang Eagle Eye ay parang pinapalaki ang bagay. Kahit ang mga lamok, nakikita ng malinaw. Parang, isang bagay na katulad ng 1,000-mile eye. CJ, itong Eagle Eye na ito nakasabay ang baril pang suntok. Ay sobrang swak talaga. Sakto lang para sa mga bandido sa bundok. Para masanay sa kanilang mga kakayahan. Kapatid Lee, yung mga bandido sa bundok Julong, hindi sila basta-basta. Mataas ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. May ilang mga archer, na may mga pangalan sa mundo ng mga mandirigma. Kahit ang mga sundalong pumatay ng mga bandido sa palasyo, ay medyo napinsala na rin. Kung hindi maganda ang kalagayan, mas mahalaga ang buhay. Huwag makipaglaban ng pilitan. CJ, ibalita sa amo. Si Zhang Juzi ang nagdadala ng mga pagkain. Dumating na ang convoy. Gusto mo bang kumilos? Si Zhang Chao na naman. Yung mga inutil sa ilalim niya. Pero, may bagong mukha na dumating ngayon. Mukhang sobrang malambot. Hindi ko alam. Sa anong pabrika? Ang nailigtas na kuneho. Ipapasok sa opisina para kumita. Haha, si Li Chang'an yun. Mga kaibigan, pumatay kay Li Chang'an. May gantimpala ako. Boss, si Li Chang'an ay isang duwag. Dito sa itaas. Bakit kailangan tayong patayin siya? Bakit mo pinapansin yan? Dahil sinabi ng mga tao sa itaas, napatayin siya. Huwag na nating alamin kung ano ang pinagmulan niya. Basta't nandito siya. Makipagkita kay Hadi. Makipagkita kay Hadi. Makipagkita kay Hadi. Magkahiwalay kayong magtago. May nakabantay. Tumakbo sa likod ng karwahe. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang mga makapangyarihang manghuli ko. Hindi pa kailanman nabigo. Nakita ko bang naglalaho ako kanina? Bigla siyang nawala kanina. Bigla siyang lumitaw dito. Mazi, mas maganda pa ang isang mata ko kaysa sa mga mata mo. Mas maganda pa ang isang mata ko. Dahil sa itaas. Tinawag ang pangalan niya at kinuha ang buhay niya. Mga kapatid, salakayin niyo siya. Patay, patay, patay. Ano nang ikinakatakot? Nandito ako. Lumayo ka. May talento ang batang ito. Nakapag-iwas siya sa akin. Ng mga magagaling na archer. Ah, anong silbi ng magaling na sniper? Sa harap ko, 200 ko. Walang silbi rin. Mga kaibigan, sa taas, tinawag na papatayin siya. Sige, pumatay kayo sa kanya. May gantimpala ako para sa inyo. Anong tinitingnan nyo? Sali na tayo. Patayin siya. Nasaan ang tao? Nandito ang lolo. Pagsabihan silang humiga. Humiga, humiga. Lahat kayo humiga.
Patawad. Ako rin. Gumagawa ng utos. Utos? Kaninong utos? Sabihin mo at palalayain kita. Sasagutin ko, sasagutin ko, sasagutin ko. Kay Ginoong Zeus. Naghahanap siya ng iyong anak na babae. Papatayin tayo. Gusto nilang agawin sila. Yung 5 kong dalaga, hindi pa nakalabas ng malayo, at hindi rin nakagawa ng masama sa gobernador. Bakit sila ay walang humpay na tinutugis? Nagnanakaw sa kanila. Hindi ko rin alam eh. Ngunit, ang puok ng bayan ay ang pamilya Zhu. Pamilya Gao at pamilya Shen. Tiyak na alam ng 3 matandang iyon. Ako ang kanilang pinapagana. Bumalik. Kailangan talagang suriin ang 3 pamilyang iyon. Ngayon, maaari mo na ba akong pakawalan? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw na ganitong tao. Nagnanakaw ng tulong sa mga biktima. Nagdudulot ng pinsala sa mga tao at pinapatay ang mga tapat. Nagsasalita ako ng totoo. Binaril ka na. Swerte ka pa nga. Ang hirap ng tiyan ko, ang hirap ng tiyan ko. Kailan ako makakarating? Pwede bang bumilis pa kayo? Maging maawain sana kayo. Itong 3 tusong negosyante. Samantala, nang aagaw ng pagkain habang may mga bandido. Sinasadya ang pagtataas ng presyo ng bigas. Ngayon nandito na. Tiyak na walang mabuting intensyon. Sabi ko na, hindi ako makikipagkalakalan sa mga mapagsamantala. Ay naku, Ginoong Zhang. Naghihintay ka pa sa imperyo. Yung mga donasyon ng pagkain para sa sakuna. Sa Qinglongzai, ngayon, talagang nagsugod sila ng buong buo. Si Li Chang'an. Malamang na matagal ng patay. Si Li Chang'an ay magaling sa martial arts. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kaya, anong gagawin natin? Mga kaibigan, huwag magpanik. Li Chang'an. Kahit na napatay na si Hutayan Hudi, siguradong ibabalik siya. Kahit na napatay na si Hutayan Hudi, kaya tiyak na makakabalik siya na may pagkain. Napakabuti. May makakain na tayo. Tanga. Lahat ng mga bihasa sa Qinglongzai ay lumabas. Kahit gaano siya kagaling, hindi pa rin niya madadala ang pagkain pabalik. Lahat sila lumabas. Hindi ba siya siguradong patay na? Ayokong mamatay ang tatay ko. Impossible. Sinabi ng tatay na babalik siya. Siguradong babalik ang tatay. Napakataas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kahit na mga bandido, ano ngayon? Kaya niyang talunin sila, na parang mga dahon sa agos ng tubig. Sinabi rin niya, natuturuan niya akong makipagbuno. Itay, kung totoo ang sinasabi nila, lahat ng tao sa Qinglongzai ay aatakihin. Marami ang tao, kaya si Li Chang'an ay nasa panganib. May pag-asa pa. Sana, makaligtas siyang makabalik. Ginoong Zhang, naubos na ang lugaw, wala ng pagkain. Patay na ang tao. Nandyan pa rin sa panaginip. Nasa panaginip pa rin. Patay na si Li Chang'an. Sigurado tayong wala ng pagkain. Huwag kayong magpanik. May natitirang pagkain pa tayo sa ating imbakan. Basta't si Datu Zhang ay pumayag. Magbibigay siya ng 300 pirasong pilak. Agad na dadalhin ang mga pagkain na ito. 300 pirasong pilak. Mula ng panahon ng taggutom. Ang presyo ng pagkain sa inyong 3 pamilya ay tumaas ng ilang ulit. Matagal nang nagkukulang ang opisina ng bayan. Paano kami makakabili ng iyong depektibong pagkain? Hindi kami pinapansin ng gobyerno sa aming buhay at kamatayan. Gumuho ang mga kubo. Siguradong patay na si Li Chang'an. Siguradong pinatay ng mga tulisan sa bundok. Nagpadala ako ng tao upang utusan ang mga nasalanta. Patay na si Li Chang'an. Kailangan niyang bilhin ang ating mga butil. Kayo, magpakatatag kayo. Li Chang'an. Babalik siya, alam ko. Hindi niya ako bibigyan. Tatay. Sabi pa nga ni tatay, dalhin tayo sa bagong bahay. Manirahan sa malaking bahay. Hindi pwedeng magsinungaling. Ate, huwag kang mag-alala. Babalik din ang tatay. Kung hindi siya bumalik, hindi ko siya kikilalanin sa buong buhay ko. Ganoon din ako. Ito ay kay Li Chang'an. 5 batang babae. Dali, dakpin ninyo sila. Alay para kay gobernador. May gantimpala talagang ibibigay. Huwag lumapit. Hindi kayo papayagang makaligtas ang tatay ko. Li Chang'an. Matagal na siyang pinutulan ng mga bundok na magnanakaw. Bilisan. Hulihin sila. Tara na kayo. Huwag lumapit. Hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Tara na kayo. Tara. Anong tunog iyon? Bumalik na ang malaking bayani. Tatay, may sugat ka ba? Ayos lang si tatay. Ayos lang si tatay. Yung mga tulisan, wala man lang silang naabutan kahit ang suot kong damit. Pero kayo, paano ka nakarating dito? Ang delikado naman, hindi lang dahil sa alala ko sa'yo. Nagugutom ka na ba? Ang galing mo talaga. Ikaw ang tagapagligtas ng mga tao. Sobra naman ang papuri mo. Mabilis na, paghahatid ng bigas. Tara, may pagkain na. Bilisan niyo ang pag-angat ng bigas. Itong si Li Tianxiao, walang silbi.
Hindi man lang kayang ayusin si Lee Chang'an. Narinig ko may mga malalakas siyang sandata. Halos nahuli pa namin ang kanyang anak na babae. Hindi siya magpapahuli sa atin. Tumakbo na tayo. Hayaan muna siyang magpakasaya ng 2 araw. Hintayin ko munang i-report ito sa haring tagapagbantay. Magkakaroon siya ng masamang resulta. Tara. Tatay. Sana medyo huli na tayo. Nahuli kami ng 3 masamang tao na iyon. At dinala kami. Ito ang sinabi ni Li Tianxiao. Tungkol sa 3 boss na may alam. Bakit nila hinuli ang 5 batang babae? May kinalaman ba ito sa kanilang ina? Noong huling bumangon si Itay mula sa pagkahimatay, maraming bagay ang hindi ko na natatandaan. Alam niyo ba, kung nasaan ang inyong ina? Simula nang kami ay magkaisip. Kasama na siya ng aming ama. Kaya, meron bang anumang alaala? Lahat ay ibinenta na ng aming ama. Putang ina, ang orihinal na may-ari. Ang aking pamatay sigla ay kalahating piraso ng puting jade na amulet. Akin ito, isang kwintas na parang pangil ng lobo. Ang akin ay isang aklat na gawa sa jade na walang salita. Ang akin ay isang gintong abacus. Ang akin ay isang handkerchief na may mandarin at swan pattern. Ayos. Kumita na si Itay ng kaunting pera. Dadaling ko kayo sa pawn shop. Para mabawi ang mga bagay na ito. Hanapin ang inyong inay. Hanapin si inay. Ano ba ito, Itay? Kaya kong tumakbo ng mag-isa, walang kabayo. Dito ay medyo mainit. Kahit na may hangin sa labas, hindi ito malamig. Ito ay tinatawag na kotse. Kots. Siguradong engkanto ang lolo. Ito ang sasakyan ng engkanto. Kailan natutunan ng lolo? Ang mahika. Pwede mo ba akong turuan? Gusto ko rin matuto. Diyos ko, may karwahe na papalapit sa harap. Anong nangyayari? Bakit huminto na? Sa kabilang side. Suntukin mo ako. Suntukin ang kakaibang karwahe na iyon. Sino mang makakasira, may gantimpala. Si Boss Zhou ay isang tao na kahit ang county magistrate ay iginagalang. Mukhang may problema si Kapitan Lee. Kapitan Lee, kakatapos lang niyang magdala ng bigas mula sa mga bandido. Hindi siya basta-basta. Tatay, anong gagawin natin? Umupo kayo ng maayos. Ang galing ni Yedede. Para hindi na sila mangbuli sa atin. Ito ay galing sa sasakyan ni Boss Zhou. Ito ang disenyo ng aking jade pendant. At ang aking jade book. Nandyan din ang aking wolf tooth. Bakit hinahanap din ang mga simbolo ng bata? Mukhang kailangan muna nating hanapin ang simbolo. Baka mayroon. Mga pahiwatig tungkol sa kanilang ina. Pwede bang tingnan? Ang mga bagay na hawak ko dati. Nandyan pa ba ang lahat? Gusto kong bilhin muli. May 3 na nandyan pa noong nakaraang buwan. Nakuha na ni Boss Zhou. 2 pa ang natitira. Matagal nang patay. Pero kung nais mong bawiin, kailangan mong magbayad ng 3 beses na halaga. Kabuuhan ay 18 tael. Sapat na ang 18 tael para bumili ng maraming bigas. Gastos ng karaniwang pamilya sa isang taon. Hindi naman ganun kalaki. Mahalaga ang mga bagay na ito para sa inyo. Kahit gaano karaming pera, bibilhin ito. Kukunin ko na ito para sa iyo. Boss. Nagsabi ba si Boss Zhou ng gamit ng mga bagay habang binibili niya? Marami siyang inilagay na pera. Naglagay siya ng maraming pilak. Sabi na basta't ang tao at bagay ay isasama sa gobernador. Gobernador. Tunay na gobernador. Bakit siya labis na interesado sa mga bata at mga simbolo? Na ito. Ano ang koneksyon nito sa kanilang ina? Hanapin mo si Zhang Chao para sa magandang bahay na nahanap ko. Ayos na ba to? Tatay, magwalis ka na. Mas maganda pa rin kaysa sa kubo. Tatay, magpahinga ka na. Bahala na kami dito. Hindi nakakatakot ang maliit na alikabo. Susubukan ko rin tumulong. CJ. Kaya kasama rin ang lolo ninyo, na tumutulong. Tapos nabuksan ang bagong tampo. Bagong yugto. Kabuang halaga ng pagmamahal, 400. Ibigay ba ang estratehiya? Para bigyan ng access ang tao sa espasyo. Nahuli ko lang ang isang gagamba. At bigla na lang umabot sa 400 ang halaga ng pagmamahal. Ibigay ang access. Sige, naglo-load na. Lahat ng bagay ay narito at ligtas. Sa susunod na lalabas, ilagay sila sa espasyo. Wala nang takot sa panganib. It's set, natapos na ang pagload. Wow! Wow! Ang villa na ito, nasa modernong panahon. Halos milyon-milyon ang halaga nito. Tiyak na isang marangyang bahay. Napakakuripot ni Itay. Sa ganitong magandang lugar, bakit ngayon lang niya kami sinabihan?
Talaga namang nakakainis. Ate dalawa. Siguradong naging Diyos na si Itay kamakailan. Kaya nakuha ang mga ito. Hindi ko siya masisisi. Sabi ko na nga ba, ang tatay ay Diyos. Babalik ako ngayon para tanungin siya. Ay, Zhang Ling. Kavali ng Jin Lang Hango. Nagsuot ng mga sandatang bakal. Tumaas ang lakas sa labanan. Tiyak na may mga taong nakipag-ugnayan sa mga kaaway. Nag-smuggle ng bakal. Nag-smuggle. May ebidensya ka ba, Ginoo? Bagaman walang konkretong ebidensya. Ngunit sa loob ng lungsod ng Ganzhou, tanging ang pamilya ni Zhu, Gao, at Shen ang makakakuha ng pahintulot mula sa gobernador. Tanging sila ang may ganitong kakayahan. Gusto mo bang ipasok ako sa tatlong pamilya? Upang maghanap ng mga ebidensya ng kanilang koneksyon sa kaharian ng Gintong Lobo. Sili, ang kapitan ng pulis, ay matalino at matatag. Ito ay may kinalaman sa seguridad ng hangganan, buhay at kamatayan ng mga tao sa lungsod. Kung talagang makakakuha tayo ng matibay na ebidensya, maaari nating pabagsakin ang gobernador sa likod nito. Ako'y humihiling sa iyo. Masyado namang mabigat ang iyong sinasabi, Ginoo. Ako, si Li Chang'an, ay tatanggapin ito. Tiyak na ibabalik ko ang ebidensya. Chang'an, ang operasyon na ito ay labis na mapanganib. Ako ay nagpadala ng higit sa 10 tao, na hanggang ngayon ay hindi pa bumalik, kaya't mag-ingat. Tamang-tama. Gamitin ito upang malaman ang kanilang katotohanan. Bakit kailangan kunin ang 5 bata? Baka makahanap tayo ng iba. Mga pahiwatig tungkol sa kanilang ina. May mga gwardiya sa likod bahay. Pero hindi nila ako mapipigilan. Sining ng pag-iwas. Ay naku, kapatid. Masakit ang tiyan ko. Tingnan mo nga sa akin. Umalis ka na agad. Ay. Labas ng lungsod. Nalaman ko na. Nagtatala ng mga lakad at kaganapan ng prinsesa. Sa kalagitnaan ng malamig na hangin, ika-1-0 ng unang buwan ng 2nd taon ng Shu. 2nd taon ng Longsho ng Dinastyang Zhou. Nagpakita ang prinsesa Yongning sa teritoryo ng Ganzhou. Bumalik sa Beijing. Nagsara ng pinto at tumanggi sa bisita. Hindi ba't si Xiao Zaiwei na batang ito? Ikaw ang manatili. Salamat sa iyo. 3 pamilya ng Zhu Gao at Shen ay nahuli ng sabay-sabay. Itong munting pasalubong. Tanggapin mo na. Ginoo. Ako'y para lamang sa mga mamamayan ng Ganzhou na nagbibigay ng kaunting tulong. Nasa iyo pa rin ang tunay na plano, Ginoo. Ngunit, kahit na nahuli ang 3 ito, nasa malayo ang gobernador sa kabisera. Mataas ang kanyang katungkulan at kapangyarihan. Takot ako. Ang gobernador, siya ay nananakit sa mga mamamayan. Nagbebenta ng bayan para sa kapakinabangan. Ang opisyal na ito ay tiyak na makikipaglaban hanggang sa huli. Ang diwa ng isang dakilang tao ay hinahangaan ko. Ang ebidensya ay tiyak. Kailangan lamang itong ipadala sa kabisera. Ang korte ay may sariling hatol. Pero, ang Ganzhou ay hindi higit sa 100 milya mula sa kabisera. Tungkol sa pagkakahuli ng 3 pamilya. Malalaman din nila ito sa lalong madaling panahon. Tiyak na magkakaroon siya ng hadlang sa daan. Kung naniniwala ang Ginoo sa aking kakayahan, maari ninyong ipasa sa akin ang bagay na ito. Ako na mismo ang pupunta sa kabisera. Iulat sa harap ng palasyo ang kanilang mga kasalanan. Ako po. Tama nga ang aking hinala. Tanggapin mo na. Ayusin mo ang daan. Ay, Ginoo. Hindi na kailangan. Mayroon din akong sariling pakay. Noong nag-imbestiga kami sa pamilya Zhu, narinig ko na sa kabisera. May mga taong nagnanais na akitin ang aking anak na babae. Gusto kong silipin kung ano ang nangyayari. Dahil ito ay tungkol sa anak ko. Noong 15 taon na ang nakalipas, si General Lin Qingshuang, tagapagtanggol ng bansa, nagstay sa Ganzhou. May pakikisama ako sa kanya. Pupunta ka sa Beijing para mag-asikaso. Pwede mong hingin ang kanyang tulong. Lin Qingshuang. Ang general ay isang babae. Binabati ang host sa pagkakaroon ng isang game hall. Mabilis, bumangon ka. Dad, dadalhin ko kayo sa game hall. Ano ang game hall? Ano itong lugar na ito? Huwag matakot, huwag matakot. Itay. Bakit pa rin kumikislap ang kahong ito? Itay, ano ito? Hindi ito mukhang karwahe. Hindi rin ito mukhang sasakyan. Tawag dito ay karerahan. Kailangan mo lang umupo at ikot ang manibela. Yung tao sa loob ay magmamaneho na. Subukan mo na. Alaynan. Tatay, gusto ko ring maglaro. Salamat, tatay. Mas mabilis pa kaysa sa pagsakay sa kabayo ang galaw ko.
Sino ang gustong sumubok? Tatay. Mas masaya pa ito kaysa sa paglalaro ng damo. Tatay, gusto ko rin. Tatay, gusto ko ito. Halika, maglagay tayo ng 2 barya. Halika. Ay naku. Subukan natin ulit. Makinig kayong lahat. Kung gusto niyong maglaro sa hinaharap, pumunta lang kayo dito para maglaro. Ngunit, huwag magpakabobo. Naiintindihan ko, Itay. Tungzi. Mag-draw ng premyo. Binabati ang host. Nakuha ang drawing ng paggawa ng granada 1. Baril at bala 100. Ay. Tungzi. Bakit palagi na lang armas? Tungzi. Gusto mong mag-al sa balutan. Magpapahinga muna tayo dito sa istasyon. Bukas ng umaga ulit tayo magpapatuloy. Naintindihan, Papa. Sige, Papa. Sandali lang. Magsiuwi na kayo sa espasyo. May panganib. Hindi ko inasahan. Mabilis pa silang kumilos. Siguradong gagawin ko. Walang babalik. May nagbayad ng 1,000 para sa buhay mo. Nasa inyo na ang bahala. May buhay ba akong makuha? Mukhang nag-invest ang gobernador para patayin ako. Talagang naglaan siya ng pondo. Ito ay hindi gansu. Hindi ako kayang protektahan ni Ginoong Zhang. Nasaan ang tao? Buwan. Ah! Huwag tumingin sa mga bagay na hindi nararapat. Ding-dong. Nalaman ng sistema, ang iyong target na pang-akit. Si Lin Qingshuang. Ang general na nagtatanggol sa bansa na sinabi ni Zhang. Paano ko siya mapapangalagaan? Sino? Ako. Walang ay talagang may napakalaking kapangyarihan. Miss, okay ka lang ba? Ang taong gobernador, bakit kanila hinahabol? May kakaibang gamit at kahina-hinalang kilos. Sino ka ba talaga? Maaari ko bang itanong, binibini? Malakas ang martial arts, matapang ang loob. Siya ang general na tagapagtanggol ng nasyon. Si Lin Qingshuang nga ba? Ang misyon na ito ay hindi dapat ipaalam sa iba. Paano mo nalaman? Ako ay isang pulis mula sa county ng Ganzhou. Sa utos ng county magistrate na si Zhang Juzi, dala ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ng gobernador sa kaaway. Pumunta ako sa kabisera upang makipagkita sa general. Ginoong Zhang, ipakita mo sa akin ang larawan mo. Ikaw ay tao ni Zhang Darren. Sige na. Dalhin mo ang ebidensya ng kasalanan. Dalhin mo na dito. Panginoon, mangyaring. Bumalik tayo sa poste. Nandun pa rin ang mga bagay sa poste. Alaynan. Pupunta na ako para magbihis. Magpapalit din ako ng damit. Nagdagdag ng 1-0 sa pagkakaibigan kay Lin Qingshuang. Naka-unlock ang alaala. Ikaw. Paano ako makikipag-ugnayan sa ganitong makulit na tao? Kakatapos ko lang maglakbay. Bakit may mga alaala tayong malabo? Kay Lin Qingshuang. Tatay. Tatay, bumalik ka na. Anong nangyari ngayon? Yung mga tao, bakit tayo hinahabol? Itay, nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala. Sino ba ang tatay mo? Yung mga kakayahan nila, ang batang isip lang yan. Maaari ba nila akong sugurin? Sabi ko na nga ba, ang tatay natin ay magaling sa sining ng pakikipaglaban. Yung mga taong iyon wala silang magagawa. Para sa kanya. Pero, sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa kabisera. Malayo ang biyahe. May panganib sa labas. Kung sakaling makatagpo tayo, kailangan nyo agad pumasok sa espasyo. Hintayin ang tatay na kunin kayo.
Lin Zuxing. Nasaan ka ba talaga? 15 taon na ang nakalipas. 15 taon na. 15 taon na ang nakalipas. Mahal na mahal kita, inay. General, nalaman ng aking mga tauhan. Noong nakaraang araw, ang mga batang nakidnap, sa kanilang mga balikat, ay walang tanda ng paru-paro na pag-aari ng maliit na Ginoo. Magpatuloy sa paghahanap. General, dumating na sila. Kaya pala ang babae ay nakasuot ng armor. Talagang napakamakapangyarihan. Ito ba ay hindi simbolo ng Zexing? Hindi ba't ito ay pangil ng lobo? Hindi ba? Ang ina ng Zexing ay si General Lin. Dahil siya ang kanyang ina, kaya't siya ay nakatali bilang target ng estratehiya. Bakit parang kilala ko ang batang ito? Li Chang'an. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang kanilang ina? Ang kanilang ina. Wala tayong ina. Tanging ama lamang. Itong mga batang ito ay mga anak ng Chang'an. Isang anak lamang ang naipanganak ko. Ngunit mayroon akong 4 na kapatid na babae. Hindi ba? Talagang nagkataon. Ayaw ng mga bata na hanapin ang kanilang ina. Bagamat sinasabi na si General Lin ay ina ni Zuxing. Kailangan nating alamin ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. General Lin, ito ang patunay ng pagsabuatan sa kaharian ng Jinlang. Ang gobernador ay naglakas loob na makipag-alyansa sa kaaway. Kailangan kong bumalik sa kabisera agad. Iulat ito sa prinsesa. Kailangan mong bumalik kasama ko. Ipaliwanag ito ng detalyado sa prinsesa. Saktong gusto ko rin siyang makilala. Prinsesa, maghanap ng pagkakataon. Tanungin ang pamilyang Xiao. Ano ang kaugnayan kay Xiao Zaiwei? Ipinapaalam ko, General. Dala ko ang mga bata. Magpapahinga kami sandali. Kami ay tiyak na darating sa loob ng isang araw. Ako at si Yuer ay nagmamadali. Bukas pa makararating sa Beijing. Dala mo ang 5 bata. Makikita tayo sa loob ng 3 araw. Sa pintuan ng Beijing. Huwag mag-alala, General. May paraan kami. Sapat na ang isang araw. Ang aming General. Ito ay para sa kapakanan ng iyong mga anak. Dala mo ang mga bata. Huwag kang magmalaki. Sabi ng tatay ko kung makararating sa isang araw. Makararating sa isang araw. Sana huwag kang magyabang. Ngunit hindi makakabalik sa Beijing. Ay. Buwan. Magpadala ng tao sa lungsod ng Ganzhou. Siya sa atin itong si Li Chang'an. Yang si General Lin. Maghanda na mabigla. Sa tingin ni Zuxing, si General Lin. Ano ang masasabi mo? Magaling siya sa martial arts. Ang kanyang armor ay napakamahusay. Kapag lumaki ako, gusto ko ring maging general. Ngunit, kung ikukumpara sa tatay, medyo kulang pa siya. Maliit na sinungaling. Mukhang maganda ang impresyon niya sa kanyang ina. Sa tingin ko, kapag natiyak ko na ang tunay na saloobin ni General Lin, papayagan ko silang magkaugnay. Magkakapatid. Bakit sila nananakit? Huwag mong sundan ako. Tingnan ko lang muna. Tigil na. Sino ka? Anong karapatan mong saktan siya? May pakialam ka ba? Ang taong ito ay sawa na sa buhay. Sabi mo, anong karapatan kong saktan siya? Ako si Li Chang'an. Pinakamainit ang ulo sa ganito. Mga anak ng mayayamang, mas may kapangyarihan pa. Siya, isang mapaghimagsik na tao, ay may ilang natitirang katapangan. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Patayin siya. Patayin mo siya para sa akin. Sugod. Tigil. Sa ilalim ng mga paa ng emperador ng kabisera. Sa harap ng liwanag ng araw. Ganyan ka kumilos. May batas pa ba sa iyong mga mata? General Lin. General Lin. Tingnan mo. Lahat ito ay dahil sa mga mapanlinlang na tao. Agad mong dalhin ang taong ito sa tamang parusa. Hindi bulag ang mga mata ng general na ito. Shenxing, ikaw ay nagbabaligtad ng katotohanan. Hindi ka ba dapat agad na umalis? Kasama ang iyong mga tao. Mag-isip ka sa loob ng iyong tahanan. Kung hindi, parurusahan ka ng militar. Maghintay ka lang.
Ang ganda ng General, ang taas ng kanyang otoridad. Salamat, General. Talaga bang ginawa mo ito? Sa loob ng isang araw, nakarating ka na sa kabisera. Paano mo pinapayagan ang mga batang ito? Kasama kang nagdurusa. Sumakay kami ng sasakyan papunta rito. Napaka-komportable. Hindi kami napagod. Talagang hindi katulad ng mga bata na nagmamadali sa pagdating. Dahil nandito na tayo. Sama ka sa akin sa tahanan ng General. Bukas. Dadalahin kita sa tahanan ng prinsesa. Hindi ka pamilyar sa lungsod. Totoong ligtas ang tahanan ng General. Kung gayon, pasensya na, General. General, ito si Li Chang'an. Mga gawa sa Gansaw. Pagsugpo sa kaguluhan, pagdakip sa mga bandido at paglaban sa katiwalian. Ang tagumpay ni Li Chang'an mag-isa ay talagang katumbas ng isang mahusay na hukbo. Ang mga tao sa Gansaw kapag binanggit siya ay walang ibang sinasabi kundi papuri. Bagamat siya ay may pagkabastos, ay mayroon din siyang pusong makabayan. Ipasa ang utos. Si Li Chang'an at ang kanyang asawa at anak na babae ay mga mahalagang bisita ng General. Dapat silang tratuhin ng may galang ng buong tahanan. Sa susunod na makikita ang kanyang kamahalan, tandaan, mag-ingat sa salita at kilos. Huwag mag-alala, General. Mayroon akong hangganan. Magandang araw, prinsesa. Tumayo ka na. Anong dahilan kung bakit tinawag ako ni General Lin? Magandang araw po, mahal na prinsesa. Zhang Juzai, gobernador ng Gansu. Nakita ang ebidensya laban sa prefekto. Nagnanakaw sa kanyang sariling bantay. Nakipagsabwatan sa mga rebelde upang nakawin ang mga tulong sa sakuna. Nakipag-ugnayan at nag-smuggle ng mga bakal. Nandito ang mga libro at lihim na mensahe. Buhay ng ulan, silid. Ang Gansu ay 1,000 milya mula sa Beijing. May mga bundok na hadlang. Ang aking tanggapan ng ulan ay nagpadala ng mensahe. Kailangan pa ng kalahating oras. Paano mo mabilang ang mga araw? At maipapadala ang ebidensyang ito. Sinasabi mo ba kung ano talaga ang plano mo? Bakit ang prinsesa na ito? Ang pakiramdam ko ay pamilyar sa akin. Bumalik ka sa palasyo, Haring Iro. Ako'y isang maliit na tao. Makakabalik agad sa kabisera. Hindi lamang sa lakas ng kabayo, kundi sa isang banyagang himala. Ang bagay na ito ay kayang maglakbay ng libu-libong milya. Hindi ito mahirap na bagay. Ano kaya ito? Tinatawag itong sasakyan. Sasakyan. Prinsipe, kung hindi ka naniniwala, maaaring ipakita ng maliit na tao sa publiko. Kahit na hindi alam kung ano ang sasakyan. Ngunit tiyak na nakita si Li Chang'an, na naglalakbay ng ilang milya araw-araw. Mahal na Ginoo. Bakit hindi hayaan si Li Chang'an na mag-demonstrate sa harapan, upang patunayan ang kanyang katwiran? CJ, kaya't bibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung hindi mo kayang patunayan ang iyong sarili, ihuhulog kita sa kulungan ng mga Diyos. At maghihintay ng hatol. Isang salita, isang kasunduan. Ito, mahal na Ginoo, ay isang sasakyan. Ito ay talagang ginawa mula sa purong bakal. Napakabigat. Paano ito gagalaw? Mahal na Ginoo, maaari kang umakyat sa sasakyan. Maramdaman ang bilis nito. Mahal na prinsesa, ang iyong katawan ay napakahalaga. Ang bagay na ito ay may hindi kilalang pinagmulan. Parang bakal na kabaong. Maaaring may panganib. Mahal na Ginoo, nais kong subukan ito. Matagal na akong nag-aral ng martial arts. Alam ko ang aking kakayahan. Sigurado akong hindi siya magtatangkang kumilos. Pahintulutan si General Lin. Mag-ingat ka. Pakiusap. Naka-seatbelt ako. General Lin, humawak ka ng mabuti. Maramdaman mo ito, ang puwersa ng malaking gi. Huwag kang matakot. Mahal na prinsipe. Talaga bang kaya nitong tumakbo? At napakabilis pa. Kaya nitong maglakbay ng libo-libong milya sa isang araw. Hindi ito isang kasinungalingan. Kailangan kong gawing kasangkapan ito kasama si Li Chang'an. Ay kasing bilis ng kidlat. Nalampas sa lahat ng kabayo sa mundo. Hindi kasinungalingan ang sinabi ni Li Chang'an.
Li Chang'an, narito ang isang karaniwang tao. Naniniwala ako sa iyo. Mahalaga ang ebidensya laban sa gobernador. Agad akong mag-ulat sa emperador. Tungkol sa iyo, ikaw at ang iyong pamilya ay mananatili sa kabisera. Hanggang hindi ka binigyan ng utos ng aking palasyo, hindi ka maaaring umalis. Manatili sa kabisera, ayos lang sa akin. Tamang-tama, pagkakataon na ito upang makita ang prinsesa at ang relasyon niya kay Zai Wei. Pahintulot, mahal na prinsipe. May mga ebidensya, bago ipakita sa hari. May isa pa akong bagay. Anong bagay? At dinakip ang mga bata. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw, bitawan mo ako. Ito ang aking bituin. Tatak ng paru-paro. General Lin. Ito ay nanay. Bituin. Huwag kang matakot, anak. Nandito ang nanay, nandito ang nanay. Hindi na kita papayagang masaktan kahit kaunti. Haha. Isang magandang eksena ng malalim na ugnayan ng ina at anak. Si General Lin ay kilalang kilala sa hangganan. Ngunit mayroon din siyang ganitong malambot na panig. Sayang, lahat ito ay mauwi sa wala ngayon. Alam ng gobernador na narito ang katotohanan. Ngunit naglakas loob pa rin gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Kung may dapat sisihin, si Li Chang'an ang dapat sisihin. Sarili mong pinili ang kamatayan. Kailangan pang magdala ng iba para sa suporta. Li Chang'an. Kahit na mayroon kang mga lihim na armas, ano naman? Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Maliban na lang kung pinatay mo mismo ang iyong sariling dugo. Ngayon gamit ang baril. Natatakot akong masaktan ang mga bata. Palayain sila, mga alitan ng matatanda. Huwag isali ang mga bata. Pinalaya ng gobernador ang mga bata. Ngayon, maaari mo pang iligtas ang buhay ng iyong asawa at mga anak. General Lin, mas mabuti pang mag-alala ka tungkol sa araw na ito. Ang iyong sariling buhay. Mga bata, naalala niyo ba ang sinabi ko? Papasok ako sa espasyo. Hey, nasaan ang tao? Sino? Itong 5 bata. Nawala na ang taong ito. Nadala ba ang mga bata sa ligtas na lugar niya? Nadala ba ang mga bata sa ligtas na lugar? Li Chang'an, anong mahika ang ginamit mo? Ginoo, Datu, mag-alala ka na lang sa sarili mo. Huwag mo nang isipin ang iba. Nakikipagsabwatan sa mga mayayamang tao para magbenta ng pig-iron. Nakikipagsabwatan sa mga banyaga. Nang aapi sa mga opisyal ng korte. Isang ulo mo lang hindi sapat para mapugutan. Gusto niyo pa bang makipaglaban? Mawalang galang na, huwag niyo akong patayin. Prinsesa, halika na at kunin ang tao. Tayo na, bilisan mo. Prinsesa. Magaling si Li Chang'an. Hindi naguguluhan sa panganib. Matatag sa pagpasya. Ngayon, talagang nakakamangha ito para sa akin. Na makita ang lahat ng ito. General Lin, narito po ako. Si Ginoong Li ay haligi ng bansa. Mahalaga ang kanyang kaligtasan. Habang siya ay nasa kabisera, lahat ng seguridad. Ibigay sa general ang responsibilidad. Hindi ito dapat mawalan. Susundin ko ang utos. Li Chang'an, nasaan ang Zixing? Saan mo itinago ang aking Zixing? Huwag mag-alala. Sila ay ligtas. Pagsubok sa mga bituin. Lumabas na kayo. Anak. Hindi pwedeng mali. Ito ang birthmark ko na pagsubok sa mga bituin. Kasing-kasing ng marka. Pagsubok sa mga bituin. Pagsubok sa mga bituin. Ipakita mo ang iyong marka ng Wolfang. Ihambing mo ito sa iyong ina. Tingnan mo. Mayroon ding marka ang nanay. Kasing eksakto ng iyo. Ito ay isang peres. Sa wakas, natagpuan ka na ng nanay. Sa loob ng maraming taon. Sa wakas, natagpuan na kita. Sumusunod sa mga bituin. Nawala kita. Pasensya na. Sa lahat ng taon na ito, palagi mong hinahanap ako. Hindi ako nagsinungaling. Sa lahat ng taon na ito, halos na search na ng ina ang lahat ng lugar. Nawala ko ang aking bituin. Pasensya na. Sorry. Bituin. Tawagin mo ang ina. Ina.
Ina, ang galing. Nahanap na ni ikalawang ate ang ating inay. Si inay ay isang general pa rin. Itay, kailan darating ang aking inay? Gusto ko rin ng inay. Inay, tayo tatlo. Lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Mas malapit pa kaysa sa tunay na magkapatid. Maaari mo bang maging kanilang ina? CJ, sang-ayon ako sa iyo. Simula ngayon, ako na ang inyong ina ng 5 tao. Tanggapan ng general. Ito ang inyong lahat. Tahanan. Ang ganda. Tatay, natagpuan na talaga namin si ina. Uwi na tayo. Binabati ang may-ari. 5 anak halaga ng pagmamahal. Nakaipon ng 100. Maari ng mag-10 beses na paghila. Ang bilis, umabot na ng 100. Mag-10 beses na paghila na tayo. Binabati ang may-ari. Nakakuha ng 1 botika. At kaalaman sa medisina. Kaunti. Biglang dumami sa isip. Ang kaalaman sa medisina. Sa modernong panahon, tiyak na isang mahusay na doktor. Halika, tingnan. Subukan mo itong shrimp dumpling. Ngayon umaga, bagong gawa sa kusina. Salamat, inay. Zyway. Kumain ka ng marami. CJ. Pumayat ka na naman. King. Tikman mo itong cake na may date. Hindi matamis, hindi rin nakakaumay. Dudu. Bigyan kita ng 1 piraso. Pinakamalaking siopaw na may sabaw. Salamat, Papa. Andran. Tikman mo itong hakao. Ang sarap, di ba? Salamat, itay. Kain na kayo. Kayo, anong nangyayari? Hindi ba masarap ang pagkain? Gusto niyo bang kumain? Ipapadeliver ko na. Inay, ang kusinero sa Haringguro. Sa bahay ng general ay sobrang pangit ng luto. Gusto kong kumain ng tatay ko. Gusto kong kumain ng ate at bunso kong babae. Ang kusinero sa bahay ng general. Pero malaki ang inutang nilang bayad. Sa isang kilalang chef na inupahan. At ang kanilang nilulutong pagkain. Gaano nga ba kasarap? Na hindi makalimutan ni Zuxing. Ang pagkain sa tahanan ng general. Tiyak na ito ang pinakamaganda. Marahil ay mga bata. Nasanay sa simpleng pagkain. Hindi pa sanay, di ba? Kung ganon. Inay, talagang nagtataka ako. Sa galing ninyong dalawa, hindi kasing ganda ng ngayon. Hayaan ninyong matikman ko rin. Ang saya. Si itay at ate ay nagluluto. CJ, kung gusto mong tikman, General. Sige, magpapakita kami ng galing. Ano ang inilalagay nila sa kawali? Ano ba yun? Kakaibang mga bagay. Pwede bang kainin? Amoy pa lang, masarap na. Ang lasa na ito, talagang natatangi at kaakit-akit. Halos tapos na. Pakiusap, General. Tikman mo. Sobrang masarap. Ako, General, ay hindi pa nakakain ng ganito. Isang espesyal at masarap na lutuing bahay. Ginoo, pwede bang subukan din ng mga bata? Natikman, yung natirang pagkain sa kawali. Opo, mga bata, gusto rin naming matuto. Nagdagdag ng kaunti ang tatay. Gusto niyang ibahagi sa lahat. Salamat sa lahat sa mga araw na ito. Sa pag-aalaga sa amin. Ayos, ayos, ayos. Kumusta? Talagang masarap. Masarap. Itong ulam. Mukhang simple lang ang pagluluto. Pero ang lasa ay napakasarap. At yung tamang apoy, ay swak na swak din. Talagang isang napakasarap na putahe. Ngayon ay alam mo na ang talento ng tatay ko. Di ba? Itong mga batang ito, talagang maganda ang pagpapalaki nila. Mukhang si Li Chang'an. Nagpapakahirap sa pagpapalaki sa kanila. May modernong pampalasa pang dagdag. Ang teknolohiya sa pagluluto sa panahong ito. Di hamak na mas magaling. Pagtaas ng simpatsya kay Lin Qingshuang ng 1-0. Naka-unlock ang alaala. Ang galing. Maaari na namang magpatuloy sa pag-unlock. Tulungan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako. Tulong. Sa maliit na bayan na ito. Bakit ka nasugatan ng ganito kalala? Anak, huwag matakot. Dadalhin kita agad sa doktor. Halika. Kung ganito, nung 15 taon na ang nakalipas, nakatawid na ako dito. Natutulungan ko pa si Lin Qingshuang.
5 taon na ang nakalipas. Sa labas ng bayan ng Gansaw. Ikaw iyon. Ibig sabihin, noong 15 taon na ang nakalipas. Hindi na natin maalala. Ang tanging naaalala lang natin ay yung pagkikita natin sa labas ng bayan ng Gansaw. Sa ngayon, ganito ang sitwasyon. Paano nga ba tayo nagmahalan? At paano nagkaroon ng mga bituin? At paano tayo nagkahiwalay? Wala akong maisip na kahit ano. Mukhang kailangan kong magsikap. I conquer si Lin Qingshuang. A-unlock ang mas maraming alaala para mabuksan ang misteryo. Ginoo. Emperador, ipinasusulat kay Li Chang'an. Pumasok sa palasyo upang magpahayag ng paggalang. Ipag-utos si Li Chang'an na magpatawag sa harap. Ako si Li Chang'an, isang karaniwang tao. Nagpapakumbaba at bumabati sa hari. Makatayo na kayo. Salamat, mahal na emperador. Li Chang'an, nagawa mong lipulin ang gobernador. At nagtagumpay ka ng malaki. Kaya't may gantimpala. Amang emperador, anong nangyari sa iyo? Agad, tawagin ang punong manggagamot. Mahal na hari, ano ito? Matagal na pagod na nagdulot ng sakit. Huwag kayong magpupuyat pa. Huwag kayong mag-alala, mahal na lingkod. Matagal na itong sakit. Nagmumukhang asul ang labi at umuubo ng dugo. Mukha ay maputla. Hindi katulad ng labis na pagod. Sa loob ng palasyo may amoy ng insenso. Na amoy. Isang matinding panggising. Na lasa ng metal. Mas parang arsenic. Mahal na Ginoo, patawarin ninyo ang aking katapangan. Ayon sa sinabi ng kanyang kamahalan kanina, ang kalagayan ng kanyang kamahalan ay aking tinataya. Hindi ito karaniwang karamdaman. Mas tila. Isang pagkalason. Pagkalason. Kakaiba. Ako ang namumuno sa Imperial Medical Institute. Hindi ba't kahit ang pagkalason at mga sakit dulot ng pagkapagod ay nalilito? Ginoong Li, may batayan ka ba sa sinasabi mo? Meron. Kailangan lamang ng 2 patak ng dugo ng kanyang kamahalan. Gamitin ang pilak na karayom para subukan. Kung talagang na-poison si His Majesty, ang posisyon ko bilang pinuno ng Imperial Medical Bureau, ibigay mo sa kanya. Amang Emperor. Mas mabuting maging maingat. Mas mabuting subukan ang pagdurugo. Talagang nagbago ang dugo. Naging itim. Matapang. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito sa harap ko? Na maglagay ng lason. Nag-alaga ako sa emperador ng kalahating buhay. Hindi ko man lang nakita na siya ay na-infect ng lason. Itong si Li Chang'an. Paano niya ito nalaman? Mukhang mali ako sa pagusga sa kanya. May paraan ka ba, Ginoong Li, para maalis ang lason? Kaka-receive lang ng gamot. Mabilis na magagamit ito. Iulat ko sa inyong kamahalan. Meron. Ngunit, pakisuyo, ihanda mo ang isang bakanting silid. Ihanda ang mga tao. Ayos na. Siguradong gagamitin ni Ginoong Li ang mahiwagang karayom na ito. Hindi na kailangan ng inuming gamot. Mabilis siyang gagaling. Huwag mag-alala, mahal na prinsipe. Hindi pa malalim ang pagkakalason ng kanyang kamahalan. Marahil ay kamakailan lang siya nalason. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko, na may ganitong kakaibang paraan ng paggamot. Pagpasok ng gamot sa katawan, talagang bumilis ang pakiramdam ko. Ha. Siguradong epektibo ang gamot na ito. Ang ibinigay ko sa iyo ay antidote sa lahat ng lason. Madali lang itong gamutin para sa iyo. Your Majesty, huwag nang gamitin muli ang amoy ng dragon sa loob ng palasyo. Nakatago ang lason sa loob ng amoy, kasabay ng amoy ng dragon. Inhihinga ito ni Haring, kaya nasira ang katawan ng dragon. Your Majesty, ay
Ay arsenic ito. Siya sa atin mo ito. Sino ang may masamang balak na saktan ako? Aking anak, agad akong mag-imbestiga. Aking anak, agad akong mag-imbestiga. Li Chang'an, nailigtas mo ang aking buhay. Tawagin ng tao, bigyan si Li Chang'an ng 10,000 pirasong ginto. Salamat sa iyong malaking biyaya. Pagpasok sa palasyo, 2 beses kang nakatanggap ng gantimpala, ang saya nun. Wow, ama. Binilhan ka pa ng hari ng sobrang daming pera. Ang buong pamilya namin, hindi na kailangang mag-alala buong buhay. Mas maganda siguro kung ipapasa mo na lang sa akin ang pera, para maingat kung mapangalagaan. Hindi man lang nawawala kahit 1 sentimo. Ikaw. Sa hinaharap, mag-aasawa ba tayo sa kabisera? Manirahan tayo sa kabisera. Ayaw kong mapaghiwalay kami ni Zoxing. Mas maganda ang kabisera kaysa sa gansaw. Gusto ko ring manatili. Kaya't maninirahan tayo sa kabisera. Hindi ba't sinabi na ng nanay? Bahay ng general. Ito ang tahanan ninyong 5. Saka ang cute-cute ninyo. Ayaw ko rin kayong iwanan. Ang saya-saya. Hindi na tayo kailangang maghiwalay. Magiging pamilya tayo magpakailanman. Ito ang ating iisang ina. Kayong buong pamilya. Ang saya-saya naman. Pwede ba akong sumali? Ang ganda-ganda nito. Nakabind na ang karakter sa guide. Si Xiao Lingyu. Si Xiao Lingyu pala ay nanay ng anak ko. Lahat.